Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man. By 2 Ears is Body. Kabanata 171. Tumangala si Gerald. Ano na, mayroon kaming pagtitipon sa pagitan ng mga dating kaibigan ngayong gabi. Nangyayari ito tuwing ilang buwan. Hindi ko pa ito nabanggit dati ngunit mula nang mabugbog kami sa isa't isa, ito ang ipaalam sa akin. Gayon din, pupunta si Sharon. Si Lillian ay nag-stifled ng isang maliit na pagtawa. Pag-isipan mo ito, bumalik sa high school, darating ka muna sa mga marka, at pangalawa siya. Malapit kayong dalawa sa katunayan, ikaw ay sumunod sa kanya, hindi ka ba? Panipi. Hindi tumugon si Gerald. Si Sharon Leslie, isang matandang kaibigan mula sa high school. Totoo na nakasama nila ng maayos noon. Totoo rin na si Gerald ay may mga damdamin para sa kanya, ngunit iyon ay bago, lahat ng ito. Hinabol na ba niya ito? Hindi siya nang ahas. Maaga pa, sa kanilang unang taon ng high school, madalas silang mag-chat ng madalas. Nang maglaon, kahit na sa ilang mga okasyon na sinubukan niyang hampasin ang isang pag-uusap, hindi siya sumagot. At kung gayon, sila ay naaanod na magkahiwalay. 3 taon na ang lumipas sa isang flash. Tihi. Halika, alam mo, noong nakaraang buwan, ang kasintahan ni Sharon ay tinatrato kami sa ilang mga pagkain, at pagkatapos ay dumating ang paksa mo. Nais malaman ni Sharon kung ano ang naruroon ni Gerald, walang sisigot sa kanya sa oras na iyon, ngunit ngayon, libre ka ngayong gabi. Panipi. Habang siya ay nagsalita, nagnakaw si Lillian ng isang silap sa Gerald, na naghahanap ng isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa. Ngunit walang nasabing ekspresyon na matatagpuan sa kanyang mga tampok. Ngayong gabi. Oo, magagawa ko ito. Panipi. Mahusay, mahusay. Kailangan mong dumating, kung gayon tingnan ang lahat ay tumingin sa iyo. Surreptitiously, inalis ni Lillian ang kanyang handphone at nagnakaw ng isang snapshot ni Gerald, na ipinadala niya sa chat group para sa pagtitipon. Hulaan kung sino ang bozo na ito. WHO. Mukhang pamilyar. Tiyak na nakita ko siya sa isang lugar bago. Panipi. Parehong dito, ngunit, hindi lang siya mukhang sino mang nagkakahalaga ng pag-alala. Mag-ring ng isang kampanilya sa alinman sa iyo. Panipi. Sharon Leslie, si Gerald ba iyon? Oo. Bumagsak si Lillian. Kayong dalawa ay mga kaibigan pabalik sa high school, ha? Isang hitsura ka lang ito ay Gerald. Panipi. Nakatutuwang maging isa na nagdudulot ng isang bagay na nasa sabik sa lahat. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit biglang nagpasya si Lillian na anyayahan si Gerald sa pagtitipon. Marami silang dating mga kamag-aral sa Mayberry, mayroong isang maliit sa kanyang klase lamang. Marahil ay hindi nila makikilala si Gerald, ngunit garantisadong narinig nila ang kanyang pangalan. Kung nagpakita siya sa pagtitipon, natitiyak niya na siya ang magiging mainit na paksa ng gabi. Tingnan lamang ang kaguluhan sa chat group ngayon. Sharon Leslie, kami ba ay mga kaibigan sa high school? Wala akong naalala na ganyan. Hihihi. Panipi. Ang mga daliri ni Lillian ay lumipad sa keypad. Sayang. Natagpuan ang iyong sarili ng isang hunk sa Sunnydale ngayon, kaya hindi na mahalaga ang iyong dating. Panipi. Sharon Leslie, lumabas ka rito. Ano ang ibig mong sabihin na ex, paano mo hilingin sa kanya kasama ang aming pagtitipon? Dapat nating abutin lahat, tayo ay mga dating kaibigan, pagkatapos ng lahat. Panipi. Sige. Lumingon si Lillian kay Gerald. Ang lahat ay sabik na makita ka muli, lalo na si Sharon. Sinabi pa niya ito mismo. Dahil mayroon kang oras ngayong gabi, dumating lamang para sa pagtitipon. Kung nag-aalala ka tungkol sa kung makakaya mo ito, tatalakayin kita sa oras na ito. Panipi. Si Gerald ay malapit na lang siyang ibagsak. Ang katotohanan ay sinabihan, hindi siya gumawa ng maraming mga kaibigan pabalik sa mga taong iyon. Wala siyang pag-uusapan sa lahat doon. Ngunit ngayon na sinabi ni Lillian ang lahat ng iyon, hindi na niya masyadong masabi. Sige, ngayong gabi pagkatapos. Tumango si Gerald sa kanyang kasunduan. Binigyan siya ni Lillian ng lugar, pagkatapos ay nagpatuloy. Umiling-iling si Gerald sa sobrang galit. Ang pagtuturo ni Lillian sa aking bagong paaralan. Ito ay isang maliit na mundo pagkatapos ng lahat. Panipi. Plano niyang maglakad-lakad sa bayan, ngunit ang pakikipag-usap kay Lillian ay sinira ang kanyang kalooban para doon. Bueno, ito ay tanghali, at nagugutom siya, kaya tumungo pa rin si Gerald. Sa mga pintuan ng paaralan, mayroong 3 bata sa mga damit na may tattered, marahil 4 o 5 taong gulang. Sila ay sumisilip sa loob. Ito ba ay isang paaralan, kapatid? Hindi ito mukhang kung ano ang pinag-uusapan ni MSK Tea.
Panipi. Kabanata 172. Ang kanyang mukha ay napusok ng dumi, ang maliit na batang babae ay nakikipag-usap sa batang lalaki sa tabi niya. Siguro hindi pa sila nagsimula ng mga klase iyon ang nawawala. Pinunasan ng batang lalaki ang ilang snot. Gusto ko ring pumunta. Ang isa pang medyo chubby boy ay nagpipe, kailangan mo ng pera upang pumasok sa paaralan. Wala kaming pera. Si MSKT ay nagtatrabaho na maraming mga trabaho upang pakainin kami. Hindi na namin siya hihilingin pa. Panipi. Gutom na ako. Wine ang maliit na batang babae. Hahanapin kita ng ilang tinapay ng kaunti. Bakit mo sinisiksik ang mga gate? Nawala. Lumabas ang isang security guard, hollering sa furry. Ang tatlong bata ay tumalon sa takot. Ang bantay ay nasa kanyang ika-50, ang uri na maaari mong makita sa isang site ng konstruksyon. Ang mga bata ay malinaw na natatakot sa kanya, at sa gilid ng pagtakas, ngunit patuloy silang nakatingin sa paaralan, kaunti lamang. Nagsalita si Gerald, naghahanap lang sila. Mabuti iyon, hindi ba? Hindi ito tulad ng binayaran mo para sa paaralang ito. Panipi. Bata, wala akong sinabi tungkol sa iyo na pumasok sa loob ng mas maaga, ngunit huwag maglagay ng anumang mga hangin sa akin. Hindi mo na pagmamayari ang paaralang ito kaysa sa ginagawa ko, ngayon, mawala. Panipi. Ang lalaki ay pula at namumula. Malinaw siyang nagkaroon ng ilang mga pints upang sumama sa kanyang tanghalian, ang kanyang paghinga ay muling nabigyan ng alkohol. Narito, bumili ng iyong sarili ng isang tunay na inumin. Sa pamamagitan ng isang maliit na ngiti, nakarating si Gerald sa kanyang pitaka at itinapon siya ng $100 box. Ang perang ito ay malinaw na hindi inaalok bilang isang papuri. Gumawa si Gerald ng isang tala upang inirerekomenda ang lalaki na mapaputok mamaya. Isang malubhang matandang kalasing na namamahala sa seguridad, marahil ay hinimok ng isang kaibigan sa kumpanya. Sige, sige. Maraming salamat, tao. Pagkatapos ay umalis ang bantay. Lumuhad si Gerald at ngumiti sa mga bata. Kayong mga bata ay nais mong pumasok sa paaralan. Ang batang babae sa gitna ay tumango ng masigla. Gagawin ko. Ang iba pang dalawa ay mas maingat at pinapanood siyang walang salita. Ang katotohanan ay sinabihan na nakikita ang tatlong maliliit na bata na ito na nagnanais na pumasok sa paaralan na tulad nito, tinapik nito ang kanyang puso. Walang nakakaintindi sa pakiramdam na mas mahusay kaysa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya mapigilan ang paghihimok na gumawa ng isang bagay para sa kanila. May nagugutom. Paano ang tungkol sa paglabas ko sa iyo para sa tanghalian? Panipi. MS. Sinabi ni Kate na hindi tayo dapat makipag-usap sa mga estranghero at talagang hindi natin dapat sundin ang mga ito kahit saan. Lumabas ang dalawang batang lalaki sa harap ng batang babae. Tumawa si Gerald at tumango. Sige, pagkatapos ay bibili ako ng ilang mga bagay at dalhin ito sa iyo dito. Gamit nito, tumakbo siya papunta sa KFC sa tapat at kumuha ng isang tumpok ng mga burger, pritong manok, at inumin. Hindi mo na ako susundan kahit saan. Kunin mo lang ito at kainin ito. Bukod, tutulungan kitang pumasok sa paaralan. Tinapik ni Gerald ang batang babae sa ulo at ibinigay ang pagkain sa kanila. Salamat. Malinaw na ang mga mata ng mga bata. Sa sandaling natanggap nila ang pagkain, sinimulan nila ito. Bakit ka lang kumakain ng isang bagay na ibinigay niya sa iyo? Ito ang tunog ng dulcet ng boses ng isang babae, hindi ka nais-nais, nababahala pa. Hindi ako sapat na humihingi ng tawad, Ginoo. Magkano ang lahat ng pagkain na iyon? Babayaran ko ito. Kinakabahan ang babae. Gayunpaman, nang makita ni Gerald kung sino siya, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ikaw. Kabanata 173. Kinilala siya ni Gerald kaagad. Nakilala niya siya sa Homeland Kusina ilang araw na ang nakalilipas. Pinagmulan siya ni Jane pabalik nang magtrabaho pa rin siya para sa kanila. Nag-iwan siya ng impresyon sa kanya. Kahit na nakikita lang siya mula sa gilid, alam niya na siya ay isang pambihirang kagandahan. Nakakakita ulit siya ngayon, agad siyang pamilyar sa kanya, at pagkatapos ay inilagay niya ito. Kilala mo ako. Bulong niya, tinitipon ng tatlong bata na protektado. Maliwanag na natakot siya sa kanya. Paano kung siya ay kasangkot sa human trafficking? Oo, bumagsak kami sa isa't isa sa Homeland Kitchen. Nakalimutan mo na ba ako? Ngumiti si Gerald sa kanya. Ang babae ay gumugol ng ilang sandali sa paggunita, pagkatapos ay lumiwanag. Oh, ikaw? Ginoo. Salamat sa pagtulong sa akin, sa oras na iyon. Panipi. Sa oras na iyon, siya ay naiinis na mahirap siya ay hindi maglakas loob na tumingin mula sa sahig. Ito ay lamang kapag siya ay aalis na siya ay nagnanakaw ng isang maikling sulyap sa Gerald. Ang pagkikita niya muli ngayon, ang nakilala niya ay ang kanyang tinig. Iniligtas niya ito sa oras na iyon.
Gayon din, siya ay mayaman. Huwag itong banggitin. Hindi bababa sa hindi mo kailangang panatilihin ang iyong bantay sa paligid ko. Inaalagaan mo ba ang tatlong anak na ito? Nagtatanong si Gerald. Yup. Tumango si Kate Smith, nagdala ng tatlong bata. Habang naglalakad sila ng magkasama, sinabi niya sa kanya ang kwento. Ito ay ang tatlong bata na ito ay gumala-gala sa mga urchins na pinamamahalaang makatakas matapos na inagaw ng mga slavers. Sa ganitong mga putik na kalagayan, walang naulilan na handang dalhin sila, at sa gayon ay gumala-gala sila sa kanilang sarili, humihingi ng mga scrap, hanggang sa matagpuan sila ni Kate, at kinuha silang lahat sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Pangunahing siya ay nagtrabaho bilang isang guro sa kindergarten at gumawa din ng iba pang gawain sa gilid, sa gayon kumita ng sapat upang mapanatili silang lahat. Nag-save pa siya ng pera upang maipadala sila sa paaralan. Magandang bagay na madalas na nagtrabaho si Kate sa mga bata. Itinuro niya ang tatlong ito. Anong gulo? At ang tatlong anak ay lahat ng mga kapatid. Labis ang kanyang puso, tinanong ni Gerald, ano ang tungkol sa iyong pamilya? Wala akong isa, lumaki ako sa isang ulila. Tulad ng sinabi niya sa kanya, isinabit ni Kate ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang damit. Ano ang isang kamangha-manghang magandang babae na siya, kahit na ang kanyang ningning ay naobserba ng mahabang paghihirap. At siya ay lubos na nakalaan sa pagkakaroon ni Gerald. Alam niya na ito ay dahil natatakot siya na mapapagod siya sa kanya. Hindi alam ni Kate na si Gerald ang naging uri ng tao na hindi kailanman naramdaman na siya ay sapat na mabuti. Ang dalawa sa kanila ay tungkol sa parehong edad. Naisip ni Gerald na nakuha niya ang maikling dayami sa buhay, ngunit si Kate dito ay mas masahol pa, isang batang babae na walang mga magulang, na nagmamalasakit sa tatlong bata sa kanyang sarili. Gaano kadalas mo nakatagpo ang isang babaeng tulad nito, sa mga araw na ito? Malalim na inilipat si Gerald na may paghanga sa kanya. Saan ka mananatili? Tanong niya. Over there. Ang lahat ng tatlong bata ay nagturo sa isang ordinaryong lugar ng tirahan, hindi kalayuan sa paaralan. Gusto mo bang mag-swing ng kaunti? Tanong niya na may isang chuckle. Matapos ang isang sandali ng konstruksyon, tumango si Kate. Ang buong lugar ay karaniwang isang koleksyon ng mga lumang squatter shacks. Nang makarating sila sa kanyang lugar, sumabog si Kate sa isang dumi at inalok ito sa kanya. Pagkatapos ay shoot niya ang tatlong bata upang maligo. Sinusubukan ng mga bata na gawin ang kanilang bahagi, pagkolekta ng ilang tumanggi na ibenta araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit natatakpan sila sa grime. Kate Smith, ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Magkaibigan ba tayo? Panipi. Mga kaibigan. Nahuli siya. Alam ni Kate na si Gerald ay isang makapangyarihang tao mula nang mag-order siya sa paligid ng taong tagapamahala na iyon. Kabanata 174. Bakit ang gayong makapangyarihang tao ay interesado sa kanyang pagkakaibigan? Hindi lamang lalabas si Gerald at sasabihin kung bakit, alinman. Ngayon ay isang pagkakataon lamang na pagpupulong. Siya ay isang malambot na tao at may hawak na partikular na pakikiramay sa mga taong nagdurusa. Siyempre maaari lamang niyang malutas ang kanilang mga problema kaagad, hanapin sila ng isang mas mahusay na lugar upang manatili, ilagay ang lahat ng mga bata sa paaralan, ang gagawin lamang ay ilang mga salita mula sa kanya. Gayunpaman, mula sa sandaling nakita muli ni Gerald si Kate, ang kanyang puso ay walang karera na walang kontrol. Ang ilang mga banayad na emosyon ay pumipilit sa kanya upang makalapit sa kanya, upang makilala siya ng mas mahusay. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam na ito. Gayunpaman, sa pag-iisip ngayon, kilala siya mula sa unang pagkakataon na nakatingin siya sa kanya, isang hitsura lamang mula sa gilid at ang kanyang mukha ay sinunog sa kanyang memorya. Ang isang batang babae na nakilala niya nang hindi sinasadya. Paano niya maramdaman ang ganito tungkol sa kanya? Wala siyang kaunting pahiwatig. Ang alam niya ay iyon, mula sa sandaling nakilala niya ito, naramdaman niya na kilala niya ito magpakailanman. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang makipag-usap, nagpainit patungo sa bawat isa sa bawat sandali. Nang hindi napansin, isang buong hapon ang dumaan. Kate, Yasman, pupunta na ako ngayon. Bisitahin ko ulit sa loob ng ilang araw. Nagpaalam si Gerald sa mga batang babae at umalis siya. Matapos ang paggastos ng araw sa kanila, ang kanyang puso ay nadama ng ilaw, ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan sa kauna-unahang pagkakataon sa isang kawalang hanggan. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono. Ito ay Lillian. Nang magtagal sila ng mga paraan, hiniling ni Gerald na makipagpalitan ng mga numero sa kanya. Nag-atubiling, pumayag siya. Sinasabi ko, Gerald, inaanyayahan kita na maging bahagi ng pagtitipon na ito, at mahuhuli ka sa iyong unang pagkakataon. Ang tinig ni Lillian ay matalim sa reprimand. Sinabi kong magkita sa 5. Nasaan ka? Panipi. Oh, may dumating,
kaya pinigilan ako. Sa aking paglalakbay ngayon, baka 10 minuto. Panipi. Dut. Nang walang ibang salita, siya ay nakabitin sa kanya. Napangiti si Gerald. Dapat ay nanatili lamang siya sa problema ng old schoolmates na ito. Ano ang isang man sakit ng ulo? Ngunit ibinigay na niya ang kanyang salita, kaya kailangan niyang panatilihin ito ngayon. Bumalik siya sa parke ng kotse, sinimulan ang kanyang sasakyan, at ginawa para sa hotel kung saan ginawa ang reserbasyon. Dumating siya, nakapark ang kotse, at natagpuan ang mesa. Kinuha ka ng sapat, Gerald. Iniingatan mo talaga ang lahat na naghihintay sa iyo, alam mo. Ang mukha ni Lillian ay nagkakasundo ng nakatago sa paningin niya. Diyos ko, ito ay talagang Gerald. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, walang mga patch sa iyong damit, nagsimula ka bang magbihis tulad ng mga normal na tao? Panipi. Hahaha. Oh, Gerald, naririnig ko na nasa Mayberry University ka. Iyon ay isang swanky na lugar. Kumusta ka na? Ang internship ay paparating na sa lalong madaling panahon, itayo ang iyong sarili ng isang lugar sa isang lugar, pa. Panipi. Magkaroon muna ng upuan. Gerald, sabihin sa amin ang lahat tungkol sa kung ano ang iyong naranasan, nitong mga nakaraang taon. Panipi. Nasa isang pribadong silid kainan sila, na may napakalaking mesa na madaling maupo ng 2 dosenang. Iyon ang bilang ng mga matandang kaibigan, na dumalo ngayong gabi, kasama ang isang bilang ng mga dating kamag-aral sa high school. Ito ay isang masikip at maginhawang pag-iibigan. Ngumiti si Gerald sa lahat, pagkatapos ay nakita ang isang batang babae sa ulo ng talahanayan, Sharon Leslie. Ang pinakatanyag na batang babae sa klase, at ang kanyang matalik na kaibigan sa high school. Dati silang nag-aaral ng magkasama sa lahat ng oras. Sa katunayan, ang bawat isa ay nag-harboring ng ilang sukatan ng pagmamahal para sa iba pa. Gayunpaman, hindi nais ni Sharon na makisali sa isang tao mula sa kanyang uri ng background. Gayon din, si Gerald ay hindi nang ahas na makisali sa isang tao mula sa kanyang uri ng background. Nagkaroon ng labis na kasalanan sa kanilang mga bituin. At sa gayon, hindi na sila higit pa sa bawat isa kaysa sa mga kaibigan lamang. Ito ay isang habang, Sharon. Naging maayos ka na. Ngumiti si Gerald sa kanya. Malaki ang nagbago ni Sharon. Natutunan niya kung paano gumamit ng makeup, at ang kanyang apela ay malayo na sa kanyang naalala. Isang first-class beauty na walang tanong. Gumagawa ako ng mahusay. Bakit hindi ka makahanap ng isang lugar na maupo? Tumugon si Sharon ng may ngiti at sa isang tono na hindi nakakahamak o hindi na nag-aalis. Matapos ang 3 taon ng walang pakikipag-ugnay, ang anumang mayroon sila sa pagitan nila ay matagal nang nawala. Sila ay mga estranghero lamang, ngayon. Sige. Nakita ni Gerald ang isang walang laman na upuan, at lumipat siya upang kunin ito. Sino ang nagsabing maaari kang umupo doon? Bago pa niya ito magawa, gayunpaman, ang isa pang batang babae, isa pang kamag-aral ay mahigpit na nakulong sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng takot. Kabanata 175. May nagsabing maaari kang umupo dito. Ang lugar na ito ay nakalaan para sa aking kasintahan. Ang kabutihang loob ay mabait, isang bagay na dapat maging isang natalo noon, ngunit pagkatapos ng 3 taon ng unibersidad, hindi mo pa rin napabuti ang isang beat. Pumunta, scram, mawala. Panipi. Hindi na rin maalala ni Gerald ang kanyang pangalan, at hindi siya maistorbo na pumili ng away sa kanya sa ngayon. Iyon ay iniwan ang upuan sa tabi ng pintuan, kung saan dadalhin ang lahat ng pagkain. Napagtanto na ito ay ang hangarin ng lahat, si Gerald ay nagbitiw lamang sa kanyang sarili. Sa totoo lang, mayroong isang walang laman na lugar sa tabi ni Sharon. Gayunpaman, iniwan niya ang kanyang handbag doon, na nagpapahiwatig na naisave niya ang upuan para sa isang tao. Tiyak, hindi siya gumawa ng hakbang upang mag-alok ito sa kanya. Ngumisi si Lillian kay Gerald, pagkatapos ay tumalikod at tinanong, Sharon, kailan makarating si Murphy? Ang taong iyon. HMPH. Laging wishy hugasan ang tungkol sa lahat. Sa tuwing sasabihin niya na halos nandoon siya, ngunit kailangan mo pa ring maghintay ng ilang sandali. Panipi. Bagaman siya ay nagagalit, sa katotohanan ang kanyang puso ay kumanta ng may pagmamalaki. You. Pinag-uusapan ba ni Sharon ang tungkol kay Murphy, tulad ng sa Murphy na nagtapos at agad na naging sales manager ng isang upmarket na negosyo kasama ang Mayberry Commercial Street? Ang dalawa ba ay hindi nagkakasundo, kung gayon? Panipi. Tama. Bumalik noong siya ay mag-aaral pa rin, kumapit si Sharon sa kanya kahit saan. Ngayon na siya ay isang malaking shot ng Mayberry, puno ka ng mga reklamo. Sa totoo lang, gusto mo lang kaming mainggit sa iyo, di ba? Panipi. Matapat na nagsasalita kahit na, maaari mo bang sabihin sa amin kung paano niya napunta ang trabahong iyon?
Gosh! Sales manager sa Mayberry Street. Hindi ko ito ipagpalit para sa isang dosenang mga appointment ng estado. Panipi. Hindi nagtagal ay binanggit ni Sharon ang kanyang kasintahan kaysa sa buong talahan na yan ay tungkol sa kanya. Ang hangin ay makapal na may amoy ng inggit. Ha! Hindi ko alam ang tungkol doon. Tumawa si Sharon. Kapag nakarating siya rito, masasabi niya sa iyo ang kanyang sarili. Sakto sa cue, nagbukas ang mga pintuan, at dalawang lalaki ang lumakad. Murphy, narito ka. Binati ng lahat ang matangkad, manipis na tao na may mainit na ngiti. Kaya ito si Murphy kasalukuyang kasintahan ni Sharon. Ang iba pang lalaki ay ang kasintahan ng ibang batang babae, at siya ay casual na umupo na halos ninakaw si Gerald. Magsalita ng Diablo. Murphy, pinag-uusapan lang namin kayo. Parin, tingnan kung sino ang sumali sa amin ngayon. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ang lalaking iyon doon. Kilalanin si Gerald. Gigilang, itinuro ni Lillian si Gerald na naghuhugas sa kanyang inumin. Oh, kaya ito ang penniless tramp, Gerald. Natutuwa na makilala ka. Nakasuot ng hitsura ng gulat, dumating si Murphy upang makipagkamay. Nakasimangot na natili si Gerald sa kanyang upuan at hindi siya pinansin. Ito ay sa puntong ito na siya ay talagang nagsisimula upang maiinis sa lahat ng ito. Siya ay masyadong Nate, inaasahan na ito ay isang simpleng pagsasama-sama sa pagitan ng mga matandang kaibigan na hindi niya nakita sa maraming taon. Pinangunahan niya rin ang kakaibang pakikisalamuha. Gayunman, matapos lamang niyang dumating na nagsimula siyang maghinala na si Lillian ay maaaring magkaroon ng iba pang mga motibo sa likod ng pag-eniaya sa kanya dito. Si Gerald ay dinala dito upang maging clown ng partido, ang libangan sa gabi. Wala pa ring nagmamalasakit sa kanya, kahit na si Sharon hindi alam ni Gerald kung sino pa siya. Ang buong bagay na ito ay naging isang malaking pagkabigo. Walang interes si Gerald sa taong ito ng Murphy. Si Murphy, sa kabilang banda, ay nag-iikot sa kanya. Ah, anong character ka, Gerald? Paumanhin, nagbibiro lang ako sa paligid. Narinig ko mula kay Sharon na ang dalawa sa iyo ay naging mabuting kaibigan. Panipi. Gerald, nag-aalok si Murphy na makipagkamay sa iyo, ngayon lang. Nasaan ang iyong kaugalian? Panipi. Tama iyon. Murphy, hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa taong ito. Tanungin mo lang si Sharon, siya ay isang kabuoang deadbeat. Panipi. Kabanata 176. Huwag sabihin iyon. Pumunta siya sa Mayberry University, alam mo pagkatapos na magtapos siya, baka mahanap niya ang kanyang sarili sa isang trabaho sa Mayberry Commercial Street, din. Panipi. Ang bawat tao'y nais na makapasok sa kasiyahan. Oh, pagkatapos ay talaga kaming maging mga kasamahan. Sumama tayo, Gerald. Shortled Murphy. Nais niyang ituloy ang pag-uusap na ito. Madalas niyang marinig ang tungkol sa lahat na nagdadala ng matandang kaibigan ni Sharon. Ito ay naging mausisa sa kanya tungkol sa kung ano ang nakita niya sa isang taong walang kamalayan na tulad ni Gerald. Minsan kahit na gumawa ito ng mga bagay na awkward para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit, sa sandaling ipinakilala sa kanya ang taong ito bilang Gerald, hindi mapigilan ni Murphy na magkaroon ng kaunting kasiyahan sa kanyang gastos, upang makita kung paano siya tutugon. Sa ngayon, lumitaw na ang Gerald na ito ay walang mga kasanayang panlipunan upang pag-usapan ang anuman. Kapag nagsimula na siyang magtrabaho sa buhay, magiging isang karnabal ang kasama niya. Haha, iwanan mo siya, Murphy. Para sa isang taong katulad niya upang makakuha ng trabaho sa Mayberry Street, ang boss ay kailangang maging bingi at bulag. Panipi. Oo, Murphy, hindi mo pa sinabi sa amin kung paano mo nakapuntos ang job manager ng sales doon. Ang focus ay naibalik sa Murphy, pa rin. Oo, iyon ay isang mahabang kwento ngunit inaakala kong maaaring ito ay dahil ito ang aking larangan ng specialty. Ngunit iniisip ng aking boss na ako ay mabait pa rin, kaya 45k lamang ang aking sweldo bawat taon para sa ngayon. Mayroon pa rin akong mahabang paraan upang pumunta. Panipi. Wow, nakapagtataka iyon, tao. Panipi. Ang isang sariwang nagtapos na nag-uutos na ang antas ng sweldo ay isang bihirang bagay. Ano pa, maaari pa rin niyang umakyat pa sa coveted Mayberry Corporate hagdan. Si Lillian ay berde na may inggit kay Sharon ngayon. Siya ang kanyang pantay sa mga tuntunin ng mga hitsura ngunit si Lillian ay mas walang malasakit, habang si Sharon ay mas nakalaan. Ang huli na diskarte ay tila naging mas kanais-nais ang isang babae. Sa ngayon, si Sharon ay nag-aalsa sa pagmamalaki. Hindi nabigo, hinanap ng kanyang tingin si Gerald na higit pa sa mesa.
Isang tahimik na kalungkutan ang lumitaw sa kanyang puso, na sinundan kaagad ng kakila-kilabot. Imagine kung, sa mga panahong iyon, sumuko siya sa isang sentimentedad ng isang sandali at naging isang item sa taong iyon, ano ang magiging kapalaran niya? Aha, napalad lang ako. Lilian, ikaw at ang iba pa ay mahusay na nagawa para sa iyong sarili. Naririnig ko ba na ikaw ay isang guro sa elementarya ngayon? Totoo ba iyon? Panipi. Tumango si Lilian. Yup. Napakaganda nitong marinig. Mula ngayon, lahat tayo ay maaaring magpatuloy na lumago kasama ang pamilya Mayberry. Pinaplano kong makuha ang aking sariling lugar sa distrito sa loob ng ilang taon, at pagkatapos, ikakasal ko si Sharon. Panipi. Shock lang merrily. Idinagdag ni Murphy. Oh, oo Sig Gerald. Bro, ano ang iyong mga plano pagkatapos mong makapagtapos? Mag-apply para sa isang posisyon ng gobyerno. Mayroon ka bang trabaho na may linya para sa iyong sarili? Interesado sa mga benta, disenyo, marahil ay gumagana ang admin. Inirerekomendo ko ang huling iyon para sa iyo. Ang isang tanggapan ng gobyerno ay magiging isang matigas na akma para sa iyo. Nagsasalita bilang isang taong nagtatrabaho sa mga benta, matapat, magiging kawaila, hilakbot ka sa ganitong uri ng bagay, Gerald. Tulad ng para sa disenyo, mahusay ang tunog sa papel, ngunit ang katotohanan ay isang bangungot. Ito ay tumatagal ng isang matalim, lohikal na pag-iisip, isa pang talento na tila hindi mo pinagpala. Hindi, kailangan itong maging isang bagay na hindi gaanong serebral, isang pangunahing trabaho sa desk kung saan ang kailangan mo lang malaman ay kung paano gumana ng isang simpleng calculator. Perpekto ito para sa iyo. Panipi. Matapos sabihin ni Murphy ang lahat ng ito, pinapanood ng lahat si Gerald na walang kabuluhan. Nasa mesa na ang pagkain. Kumain si Gerald, pinapanatili ang kanyang sariling payo. Ang tanging sinabi niya bilang tugon ay, makikita natin kung paano ito napupunta. Ano man ang gumagana, hindi na kailangan para sa iyong pag-aalala. Panipi. You. Nariyan ang saloobin na iyon, hindi makayanan ang katotohanan. Panipi. Ito na. Ito ay sapat na hindi maganda kung gaano ka si Hope, ngunit hindi ka man makinig sa mabuting payo. Sa kasamaang palad, ang iyong hinaharap ay mukhang malabo. Napaungol si Lilian. Habang nagpunta sila sa pagheklang Gerald sa ganitong paraan, hindi alam sa alinman sa kanila, ang problema ay paggawa ng serbesa sa labas ng kanilang pribadong silid. Ang isang pangkat ng mga kabataan ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa isa sa mga kawani. Sinabi ko na magbabayad kami ng labis, maunawaan. Kami ay isang malaking grupo, kailangan itong maging silid na ito. Nag-snap ng isang krudo na uri ng kapwa. Pangalanan ng iyong presyo, the asterisk man ito, at pagkatapos ay sip A ng lahat doon. Kabanata 177. Sir, walang paraan. Naglingkod na ang kanilang pagkain. Panipi. Hindi mo pa rin makuha ito. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? 3 minuto, iyon lang ang ibibigay ko sa iyo, at kung hindi mo ito magawa para sa akin, gagawin ito ng iyong manager sa iyong lugar. Subukan mo ako. Ang lalaki ay namumula ng mayabang. Sige, bibigyan ko ito ng shot. Nagmadali ang waitress sa loob at ipinaliwanag ang sitwasyon. Si Lilian at ang iba pa ay wala rito. Ano ang kahulugan nito? Nakarating muna sila rito, nagsimula na silang kumain na. Ngayon, pumasok ka rito at sasabihin, ano, lumipat ng mga talahan na yan. Ganun lang. Sino sa palagay mo ka? Walang paraan. Sabihin sa kanila na hindi kami gumagalaw. Si Lilian ay nakasisilaw, biglang nag-aalab ang kanyang pagkagalit. Oh, gusto kong makita lamang kung sino ang hollering doon, iniisip na siya ay mainit na bagay. Panipi. Binuksan ang mga pintuan sa pribadong silid, at ang iba pang pangkat ay lumakad papasok. Bumubuo ito hanggang sa isang merahan. Si Murphy ang kanilang kampyon sa panig na ito. Wala siyang matakot mula sa iyong run-of-the-mill rich brats, lalo na hindi ngayon na nagtatrabaho siya para sa Mayberry Group. Lahat ay tumingin sa kanya sa pag-asa. Tinanggal ni Murphy ang kanyang lalamunan at tumayo. Mga kaibigan ko, inilalaan muna namin ang silid na ito. Ang pagbabago ng mga lugar ngayon ay hindi lamang isang pagpipilian hindi makatuwiran. Paano ang tungkol dito? Sa susunod, ginagawa ko itong tinatrato. Maaari kaming magkaroon ng pagkain ng magkasama sa Homeland Kitchen kasama ang Mayberry Commercial Street. Panipi. Siya ay kulat na kolekta, nakangiting amicably. Ito ay isang pahayag na nagdadala ng maraming mga payload, nakatayo sila, at mayroon siyang koneksyon kay Mayberry. Mga Diyos, ang lahat at ang kanilang ina ay nagsasabing mula sa Mayberry sa mga araw na ito. Sa palagay mo lang dahil hindi ako nagtatrabaho doon sa aking sarili, nangangahulugan ito na wala akong malalaking kaibigan sa Mayberry. Panipi.
Sinasabi ito, may lumitaw sa pintuan ng pintuan, naglalakad sa parehong mga kamay sa kanyang bulsa. Mr. Ziegler. Kaya ikaw ito, Ginoo. Nakakakita ng taong ito, ang mahigpit na mukha ni Murphy ay agad na nagbigay daan sa effusive phoneme. Maging si Sharon ay kailangang iwasan ang kanyang mga mata mula sa paningin nito. Si Yancy Ziegler ay isang malaking kahuna na dumalo sa Sunnydale University at regular na nagpinta ng bayan na pula kasama ang mga Ponedero. Dati rin siyang naging isang paulit-ulit na kabit sa mga partido ng Cruz, kung saan sinabi niyang nakipagkaibigan sa isang taong may tala. Malaki ito. Si Yancy ay hindi ang iyong tipikal na mayaman na brat. Oh, alam mo kung sino ako. Masaya ang sinabi ni Yancy. Paano ako hindi? Kaibigan ko si Ken, at lagi siyang nagpapatuloy sa iyo. Si Murphy ay nasa kabuoang mode ng doormat ngayon. Nawala ang cool na kampyon mula sa isang sandali mas maaga. Nakikita ko, isa sa mga batang lalaki ni Ken, ha? Ngumiti si Yancy. Pumunta ako rito upang maghapunan. Ang paglipat ba ng mga talahan na yan para sa aking kapakanan ay talagang magtanong. Ang ibig sabihin ay walang pagkakasala, nanunumpa ako, ngunit. Ziegler, nagsimula na kami dito, nakikita mo, hindi mo ba ito nakikita tulad ng paggawa sa akin ng isang pabor? Tulad ng utang ko sa iyo ng anumang pabor. Si Yancy ay tapos na sa paglalaro ng maganda. Sapat na crop ng kabayo ililipat mo ba o hindi? Napalunok ng husto si Murphy. Gayon din ang ginawa ng lahat sa mesa. Si Yancy Ziegler ay hindi isang tao na gaanong-gaanong ginawang. Ang mga karaniwang gawain ni Murphy ay walang halaga dito. Isang salita kay Aiden at maaari niyang halikan ang kanyang mahalagang trabaho sa palm ng Mayberry Street. Kahit na ang kanyang mga pisngi ay nasusunog ngayon, wala para dito kundi ang pagngangalit ng kanyang ngipin at sabihin, naunawaan. Lilipat na tayo. Panipi. Gosh! Ngunit maraming mga pinggan sa mesa, paano natin ito gagawin? Biglang nag-cheer si Lillian. Ilang sandali lang, siya ay naging isang galit na tigre. Kahit na pinag-uusapan pa niya ang parehong bagay tulad ng dati, sa oras na ito, siya ay naging isang muling kuting. Maaaring ilipat ni Gerard ang lahat sa aming bagong talahan na yan. Ay clear ang silid para kay Ziegler. Ang isa sa iba pang mga batang babae ay iminungkahi. Tama. Iyon ang paraan na gagawin natin ito, pagkatapos. Ang lahat ay tumango sa kasunduan. Samantala, si Yancy, nagyelo sa lugar. Gerard. Sumilip siya sa binata, nakaupo kasama ang kanyang likuran papunta sa kanya, tahimik lang na kumakain ng walang ibang pag-aalaga sa mundo. Ang katotohanan ay sinabihan, nang unang lumakad si Yancy dito, sinulyapan niya ang parehong tao at naisip na mukhang pamilyar siya. Ngayon na ang kanyang pangalan ay sinasalita, sumabog si Yancy, na nagmamadali kay Gerard para sa isang mas mahusay na hitsura. Siya ay halos sumigaw ng malakas. Ito ay Gerard Crawford. Gerald. SS kaya nandito ka. Nag-stammered si Yancy, naalala ang sinabi ni Aiden noong nakaraang oras. Sa likuran niya, ang mga henchmen na nakilala din si Gerard dati ay masyadong natigilan upang ilipat. Kabanata 178. Sino ang mag-aakala na narito si Crawford, na nakabitin sa ganitong uri ng karamihan? Oh, Ziegler, alam mo ba ang hobo na ito, Gerard? Tanong ni Murphy sa sorpresa. Para sa ilang kadahilanan, nang binati ni Yancy Ziegler si Gerard Crawford na pangalan, si Murphy at marami sa iba pang mga lalaki na naruroon sa pinangyarihan ay natalo sa paninibugho. Paano alam ni Yancy na ang tao ngunit hindi sila? Ano ito? Paano ang impyerno na alinman sa iyong negosyo na alam kong alam? Alisin ang impyerno sa aking paningin. Naririnig ang tinawag ni Murphy na si Gerard, umungol si Yancy sa galit. Ang dugo ay pinatuyo mula sa mukha ni Murphy. Itinakda ni Gerard ang kanyang mga chopstick bago mahinahon na sumagot, ikaw, Yancy. Naaalala kita mula sa aking huling pagbisita sa Sunnydale. Oo, nahanap mo ba ang iyong sarili ng isang tiket pagkatapos ng lahat? Sinadya niyang binago ng bahagya ang mga nakaraang kaganapan. Oo, ginawa ko talaga. Maraming salamat, Gerard. Talagang, salamat. Panipi. Yancy baluktot sa isang malalim na busog. Isinasaalang-alang kung paano siya palaging nakayuko at nag-scrap sa pagkakaroon ni Aiden Baker, ano pa si Gerard Crawford. Salamat, Gerard. Ang lahat ng mga kalalakihan sa likod ni Yancy ay sumunod sa suit. At hello, walang problema. Kung maaari akong magtanong ng isang bagay bilang kapalit, Yancy, hayaan mo akong panatilihin ang silid na ito. Panipi. Siyempre. Hindi alam ni Yancy kung anong negosyo si Gerard dito, ngunit kung sinabi niyang tumalon, kakailanganin lamang malaman ni Yancy kung gaano kataas.
Matapos makipagpalitan ng ilang mas mabilis na kasiyahan, hinawakan niya ang kanyang mga tao at umatras ng walang pagkaantala. Bumalik ang kapayapaan sa pribadong silid kainan. Ang katahimikan ay naghari habang ang lahat ay nakatitig kay Gerard na may mga bibig agape. Ang taong ito ay gumamit ng ganitong uri ng clout. Paano ito posible? Gerard, paano mo malalaman si G. Ziegler? Ano ang pasasalamat niya sa iyo? Ang kanyang tiyan ay bumulusok ng kakilakilabot, sabik na nagsalita muna si Lillian. Oh, nag-mispraise siya ng isang tiket sa bus ng isang beses ngunit nahanap ko ito para sa kanya. Ano? Lahat ay nakatitig sa mga mata na kasing lapad ng mga plato ng hapunan sa mesa. Sino ang sinusubukan niyang bata? Lahat na ngayon, para sa isang tiket sa bus. Si Gerard mismo ay napagtanto lamang na ang offhand na kasinungalingan na ito ay maaaring lumabas bilang isang maliit na kahabaan. Marahil ito ay isang tiket sa eroplano. Hindi na matindaan. Panipi. Parehong sina Lillian at Sharon ay flabbergasted pa rin. Kahit na ang isang tiket sa eroplano ay account para dito. Sa pag-scrat ng kanyang ulo, sinubukan ni Gerard na malaman ang isang paraan sa labas nito. Sa totoo lang hindi ko naaalala kung anong uri ng tiket ito, ngunit nagpapasalamat talaga siya dito. Panipi. Iyon ay dapat gawin ito at naramdaman ni Gerard na mayroon na siyang punan ngayon. Wala siyang nakitang punto sa paghang sa paligid ng mas matagal. Gumagawa ng ilang dahilan tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay na dapat gawin, siya ay tumakas. Kasunod ng kanyang pag-alis, ang lahat sa silid ay nakatitig sa isa't isa. Malinaw, si Gerard ay nagtatago ng isang bagay, ngunit paano siya maaaring magkaroon ng anumang bagay kay Yancy Ziegler? Bakit hindi ito naging sa kanila, sa halip? Bakit, kung ito ay sa kanila, kung gayon? Ang ilan ay may sidang na may inggit. Ang iba, tulad ni Sharon at Lillian, ay nakikipagbuno sa mga komplikadong emosyon. Nangyari sa kanila na maaaring maranasan ni Gerard ang isang kumpletong pagbabalik ng kapalaran sa pamamagitan ng kanyang kakilala kay Yancy. Ito ay tila ganap na posible. Sa kaganapang iyon, ang parehong mga batang babae ay nadama na parang naintindihan nila ngayon ang totoong kahulugan ng panghihinayang. Ang pag-iisip na makita ang araw na iyon ay napuno sila ng kakilakilabot na kakilakilabot. Arg! Ano ang dapat gawin? Hindi ko akalain na may kinalaman si Yancy kay Gerard. Ang pasasalamat ay nagkakahalaga lamang ng ilang pabor, pagkatapos ng lahat. Magkano ang hilingin ng isang tramp tulad ni Gerard mula sa isang tulad ni Yancy? Talaga wala. Nararapat ang pagkabalisa sa silid, ipinahayag ito ni Murphy ng may ngiti. Sa ito, lahat ay nakapagpahinga ng kaunti. Si Gerard ay simpleng lumakad palayo kahit na napakahusay niyang maalis ang lahat sa lugar. Para sa kapakanan ng pagmamahal na dati niyang hinawakan para kay Sharon, nanatili siya sa kanyang kamay. Hindi mahalaga kung ano siya ngayon, hindi niya malilimutan na tinulungan niya siya bago pa man. Ginawa nila ito kahit na. Hinaplos ang kanyang tiyan sa kasiyahan, nagsimula siyang magtaka kung kumakain pa si Kate at ang mga bata. Marahil ay magdadala siya sa kanila ng isang bagay. At sa gayon, nagtapos siya sa lugar ng Kate muli, at muli, para sa susunod na 7 araw ng sunod-sunod. Tumungo siya roon tuwing may libreng oras siya, nakikipag-chat sa kanya at naglalaro kasama ang mga bata. Ito ay isang maligaya na kanlungan para sa kanya, at palagi siyang nasa mabuting kalagayan doon. Kahit na mas mahusay kaysa sa paghang sa paligid ng paaralan. Bukod dito, lumalaki siya ng mas malapit sa Kate araw-araw. Ang pagkakaroon ng pag-secure ng kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay, madalas din silang nag-message sa bawat isa. Nahulog na ba siya sa pag-ibig? Hindi man lang masasabi niya, ngunit tiyak na nagustuhan niya ang sapat. Ang buong linggong ito ay ginugol sa pakikipag-chat kay Kate, paminsan-minsan ay mabagal siya sa pagtugon sa sariling mga mensahe ni Mila. Isang gabi, biglang ipinadala sa kanya ni Mila ang sumusunod. Gerard, nakikipag-chat ka ba sa ibang mga batang babae bukod sa akin? Kabanata 199. Sa kasalukuyan, sina Mila at Gerard ay nasa isang relasyon sa isang antas na lampas sa pagkakaibigan. Gayunpaman, hindi pa rin siya hinabol ni Gerard. Lahat ng talagang ginawa nila, para sa karamihan, ay nag-chat. Patuloy na nagbibiro si Mila tungkol sa kung paano si Gerard ang kanyang kasintahan, na nagbibigay sa kanya ng impresyon na hindi pa niya naisip na makipag-ugnay pa sa kanya. At gayunpaman, palagi niyang itinatapon ang mga maliit na tantrums na ito. Karaniwan, ang kanilang katayuan sa relasyon ay hindi malinaw. Ang pinakabagong mensahe ni Mila sa kanya, tinatanong kita. Bakit hindi ka sumasagot? Nakikipag-chat ka na ba sa isa pang batang babae sa mga araw na ito? Panipi. Ang mga batang babae ay mga sensitibong nilalang na nakakakita ng kaunting pagbabago sa hangin. Kamakailan lamang, ang pag-uugali ni Gerard ay naging lubos na kainahinala.
Bumalik noon, palagi siyang sisigot sa kanya agad. Ngayon, ang isang buong minuto ay maaaring pumasa ng walang anumang sagot. Ito ay isang sitwasyon ng disconcerting para kay Mila. Ayaw ni Gerard na magsinungaling sa kanya. Pa rin, walang punto. Yup, nakikipag-chat lang. Iyon ang kanyang tugon. Hey, hindi mo na kailangang idagdag ang huling iyon. Kahit na hindi ka lamang nakikipag-chat, hindi ito alam ko. Ikaw ay isang kamangha-manghang tao. Inaasahan ko na ang maraming magagandang batang babae na maging pagkatapos mo. Ang kausap mo ay dapat na maging naghahanap. Ano ang pangalan niya? Kilala ko ba siya? Isang buong barrage ng teksto ang bumagsak mula kay Mila. Nagdududa ako. Ang aking sarili, 1 linggo ko lang siyang kilala. Tulad ng para sa kanyang hitsura, marahil ito ang kanyang puso na maganda. Panipi. Sa lahat ng ito, si Mila ay naglalaro ng lahat ng uri ng mga laro kasama si Gerard. Ginawa nitong parang hindi niya siya nakita ng romantiko sa kaunti. Nakita lamang niya siya bilang isang kaibigan, kahit na alam na siya ay positibong na-load. Si Gerard, naman, ay walang mga pang-uutos na disenyo para sa Keita. Siya ay isang kaibigan lamang na nakasama niya. Higit pa rito, hindi niya binigyan ang bagay na ito. Oho! Isang anghel na may magandang puso. Iyon ay talagang isang bagay. Kaya't ang dakilang G. Crawford ay hindi pinapansin ang kanyang kasintahan dahil natagpuan na niya ang isa pa. Panipi. Hindi kita pinapansin. Pa rin, hindi mo ba palagi akong tinatawag na peking kasintahan? At hindi siya kasintahan. Iyon ay dapat limasin ang mga bagay. Nagpadala sa kanya si Mila ng isang emoji. Sabihin mo sa akin kung sino ang eksaktong siya sa iyo, kung gayon, ang iyong matalik na kaibigan. Ang iyong Lil Sis, tulungan mo akong maunawaan. Panipi. Nakakakita ng mensaheng ito mula kay Mila lalo na ang bahagi ng Lil Sis, ang puso ni Gerard ay dumulas. Naisip niya na lumalaki sila. Naisip niya na sila ay isang hakbang na malayo sa pag-ibig. Kaya, ang totoo ay nakita lamang siya ni Mila bilang isang kapatid. Ito ay may katuturan, syempre kahit na mayroon siyang kayamanan, sa mga tuntunin ng karisma, marahil ay wala na siya malapit sa mga pamantayan ng kasintahan ni Mila. Walang ganyan. Magkaibigan lang tayo. Gusto ko ang kanyang banayad na kalikasan at hinahangaan ko ang kanyang katapangan. Talagang nirerespeto ko ang paraan ng pagpunta niya sa buhay. Panipi. Wow! Siya ay kamangha-manghang. Isang araw, kakailanganin ko lang siyang makilala. Dapat mo siyang ipakilala sa akin. Panipi. Magaling ang tunog. Kapag nakilala mo na siya, sigurado akong gusto mo rin siya. Nagswell lang siya, sabi sa kanya ni Gerard. Isa pang bagay, Mila. Tatanungin na lang niya kung malaya siya bukas, ngunit bago pa niya matapos ang pag-type, isang maliwanag na pulang marka ng exclaim ay biglang bumagsak sa tabi ng chat bar. Hindi ka kaibigan sa taong ito. Ano ang nangyayari dito? Hindi ba sila nakikipag-chat sa malayo? Bakit niya siya tinanggal? Paniking, tinawag ni Gerard ng direkta si Mila. Ang isang automatikong pag-record ay nagpapaalam sa kanya na ang kanyang telepono ay naka-off. Ano ang nangyayari sa mundo? Kinurot ni Gerard ang kanyang ulo. Hindi niya malalaman hanggang ngayon, si Mila ay nakahiga na lang sa kama, nakikipag-chat sa kanya. Kabanata 200. Sa bilis ng mga tugon ni Gerard na bumagal kamakailan, ginugol ni Mila ang mga nakaraang araw sa pagkabalisa na haka-haka. Pagkatapos, sinimulan niya ang isang casual na pagtatanong dahil hindi ito gagawin para sa kanya na pindutin ng husto ang mga detalye. Sapat na, si Gerard ay nakikipag-chat sa ibang babae. Ang puso ni Mila ay nabalot ng kalungkutan, na parang may ninakaw na wala sa kanyang sariling puso. Sa maikling panahon na ito, nasanay na siya sa pag-ikot ni Gerard, palaging naruroon para sa kanya. Ngayon, kailangan niyang ibahagi ang kanyang pansin sa ibang batang babae. Hindi siya nasisiyahan tungkol dito, ngunit hindi niya sinabi ng malinaw. Sa halip, gumawa siya ng mga katanungan tungkol sa kung sino siya, kung gaano siya kaganda, mga pahiwatig upang ipaalam kay Gerard na siya ay talagang galit na galit ngayon. Ano ang susunod na nangyari? Sinimulan ni Gerard ang pag-uusap tungkol sa kung ano ang isang kahanga-hangang, banayad na kaluluwa niya. Grr! Tatayo ba siya doon at kunin ito? Ang bawat mensahe na ipinadala niya pagkatapos ay tumutulo na may acid. Pahiwatig na siya ay isang bro lamang sa kanya, sinabi lamang niya na upang makabalik sa kanya ng kaunti. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa ibang babae, na sinasabi na nais niyang makilala siya. Pagkatapos ay tinanggal niya siya at masidi na sinampal ang kanyang handphone laban sa dingding, napakahirap na ito ay patayin. Ano ang mali, Mila? Okay ka lang ba? Nag-alala ang kanyang kasama sa silid. Mabuti na lang ako. Magandang gabi. Inilibing ni Mila ang kanyang ulo sa ilalim ng kumot.
Paumanhin, ngunit ang aparato na sinusubukan mong maabot ay kasalukuyang naka-offline. Sa kabila ng maraming mga pagtatangka, hindi pa rin makaya ni Gerard. Ano ang nangyayari kay Mila? Medyo crestfallen lang siya. Matapos ang lahat ng pagsisikap na iyon, halos handa na siyang maniwala na talagang nagkaroon siya ng pagkakataon kay Mila, ngunit pagkatapos, buntong hininga. Oras para sa kama. Kalimutan ng tungkol sa lahat ng bagay na ito. Kinaumagahan, nagpunta si Gerard sa cafeteria upang mag-agahan kasama sina Harper at Benjamin. Sa sandaling siya ay pumasok sa bulwagan, hinimas siya ni Harper at itinuro. Gerard, dude, tingnan kung sino ito. Kasunod ng kanyang titig, sinaksak ni Gerard si Mila na nag-agahan kasama ang dalawa sa kanyang mga kasama sa silid. Ang pag-iibigan kagabi ay tumimbang pa rin sa kanyang isipan. Bakit siya hinarang ni Mila, bigla? Diretso, lumakad siya doon at umupo sa tapat niya. Mila, bakit mo ako hinarang kagabi? Tanong niya. Ako ba? Hindi ko naaalala ang paggawa ng ganyan. Siguro hindi ko sinasadyang nag-click sa isang bagay. Hindi, bakit ko kayo haharangen? Bumalik-balik si Mila sa isang boses na singsong, ngunit ang kanyang mga mata ay nagngangalit sa galit. Hinayla ni Gerard ang kanyang handphone. Totoo ito. Tingnan. Na-block mo talaga ang aking numero. Panipi. Bam! Sinampal ni Mila ang kanyang mga chopstick sa mesa, at sumisigaw, tapos na ba ang lahat? Lumabas tayo dito. Panipi. Sa isang huling pagtingin kay Gerard, pinahihit ni Mila ang kanyang mga takong at nagmarcha. Ano ang nangyari kagabi, Gerard? Bulalas ni Harper. Si Mila ay palaging naging napakatamis sa iyo, paano naging ganito ang dalawa? Hindi ko alam, isang sandali na nakikipag-chat lang kami tulad ng dati, sa susunod na alam mo, marahil ay napapagod na siya sa akin. Nagbigay ng kaunting pagtawa si Gerard. Imposibleng. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi lamang mangyayari ng walang dahilan. Ang mga batang babae ay nagnanais ng pansin. Sundan mo siya. Gusto mo ba siya o hindi? Panipi. Marahil ito ang problema kay Gerard. Dahil pinangalagaan niya si Mila, pinapanatili niya ang tip daliri sa paligid ng kanyang damdamin. Kung may nagsimulang magkamali, sumuko siya kaagad. May kinalaman din ito sa kanyang mga nakaraang karanasan. Kamakailan lamang ay nakipag-usap siya sa mga batang babae nang hindi namumula at nag-ungol ng sobra. Tulad ng para sa paksa ng pag-unawa sa puso ng isang babae, marahil ay isang bagay na kailangan pa rin niyang magtrabaho ng kaunti. Malinaw niyang sinabi na siya ay isang maliit na kapatid na babae lamang sa akin. Kung susubukan kong ituloy siya, baka masira ko rin ang aming pagkakaibigan. Nakipag-away si Gerard sa kanyang panloob na mga saloobin. Ngunit tama si Harper. Ang mga batang babae ay nagnanais ng pansin. Marahil ay dapat niyang bigyan siya ng ilan. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.